Yan. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay dako sa ating Sunday School at alam ko po na ako ay wala sa inyong tabi sapagkat ako po ay naanyayahan sa Antipolo with Pastor Mike para kanila pong tagapagsalita ngayong umaga. Pero hahabol po ako sa hapon mga kapatid, tuloy po ang ating quiz. At nag-video po ako para sa ating Sunday School upang kahit wala po ako, ay meron po tayong pag-aaral na mangyari. Ano po. Tapos na po tayo mga kapatid sa Doctrine of Pneumatology or yung tinatawag na Doctrine of the Holy Spirit. Marami po tayong nalaman about the Comforter na ibinigay ng Panginoon, na siya po ay persona at siya po ay may napipighati. Siya rin po ay katulad nating tao na meron sariling desisyon. Siya rin po ay meron sariling pakiramdam mga kapatid. Meron din po sariling will. So siya rin po ang nag-illuminate sa atin at siya rin po ang re-regenerate sa mga Kristiyano. So marami po siyang trabaho mga kapatid sapagkat siya po ang inihayag sa ngayong mga panahon. Siya po ang tumutulong sa atin sa ating pong buhay Kristiyano. So ngayon, since natapos na po tayo sa Holy Spirit, ay pag-aaralan naman po natin ang tinatawag na cults o yung kulto mga kapatid. At bakit po kailangan natin pag-aralan ang mga maling aral para po hindi tayo maligaw. At sa pamamagitan nito, makita natin sa liwanag po ng salita ng Panginoon kung ano po ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga kulto na ito mga kapatid. Okay? So, dako na po tayo sa atin pong Sunday School. Ano po? So, binabati ko po kayong lahat, lalo na po sa aming mga bisita. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa aming iglesia. At bagamat wala po ako dyan ngayon, I hope na kayo po ay nag-e-enjoy to worship the Lord and to edify one another, na sa pamamagitan nito ay tayo po ay nagkakaroon ng pag-ibig sa gawain po ng Panginoon at sa mga kapatiran mga kapatid. Wag po tayong liliban sa atin pong panambahan sa Panginoon. So, bagamat yung iba po ay lumiliban, ay sana magkaroon po tayo ng distinction sa kanila. Ano po? Na malaman natin na mahalaga pa rin ang Sunday para sa Panginoon, na tayo ay magkakasama sa iglesia. So sa pamamagitan po nito, tayo ay mag-umpisa na mga kapatid sa introduction, the cults part 1, no? So dito po ang sabi, what is a cult? Ano po ang kulto? In Roman Catholic countries, any non-Catholic religious group is usually considered a cult. But among evangelical Christian, a cult is understood to be a false Christian religious group. Thus, any group claiming to be a Christian but deviating from the Bible's teaching at any important point is a cult, a false cult. So, ano po ba ang kulto? Ang kulto po, ayon sa mga Romano Katoliko, no, na pinanggalingan po natin dati na religion, ay pag hindi ka Catholic, you are a cult, no? Pero ang katotohanan po, ang sabi po rito, any group claiming to be Christian but deviating from the Bible teaching at any important point. So, ibig mo sabihin, kahit na gaano kakalaki o karami na member, o sinasabi mo ikaw ay tama, pagka ang iyong paniniwala ay hindi ayon sa Biblia, ikaw ay kulto. No? So, susunod na question, why study about false cults? Bakit po tayo dapat pag-aralan ang mga maling aral o mga kulto? Alam niyo mga kapatid, napaka-importante po nito, at meron ako dating napakinggan na bakit pa daw natin pinag-aaralan ng mga kulto. Ito po ba ay paninira lamang sa mga tawag dito sa mga ibang religious group, no? Para sa akin po, kailangan at importante na ito po ay mapag-aralan sapagkat
paano mo malalaman ang katotohanan kung hindi mo alam ang mga mali? Ano po? One thing na ma-identify mo ang tama is ma-identify mo kung ano ang mali. At pag iyan po ay hindi ayon sa salita ng Panginoon, yan po ay tinatawag natin na wrong doctrine. Okay? So, bakit po natin dapat pag-aralang cult? Tatandaan niyo po, Jesus that taught us and warned us about false teachers and even Antichrist. That is in Matthew chapter 24. While in Matthew chapter 13, he also taught that the devil would be allowed to sow weeds. Ibig pong sabihin yan ay si Satan gumagawa ng paraan para mahaluan tayo ng mga maling aral. At laganap na po yan sa TV, sa Facebook, sa mga media. Kaya pag hindi po kayo naging careful sa pakikinig, lalo na akala mo tama yung paliwanag, pero yung pala yung pinangahawakan niyang doctrine, no? Magkaiba daw si yung God the Father, no? Or si Jehovah tsaka si El Elyon. Nako po, hindi po totoo yun. Si Jehovah at El Elyon ay isa po yan sa mga katawagan lamang ng Panginoon, ng Diyos mismo. Pero kung siya ay, no, kung kilala nyo si Ed Lapis, yan po ay mali po ang doktrina niyan. Pero magaling siya magbigay ng practical teaching. Pero kung lilimihin mo yung kanyang doktrina, iba po. Kaya wag nyo na pong papakinggan sapagkat kayo lamang ay malilito. No, hindi porket magaling po magsalita, porket practical ay tama po. Maganda po na pinag-aaralan natin, no? So the Bible clearly warns us to be aware of these cults. So ibig po sabihin, maging ang Panginoong Hesus, siya po ay tinuturuan niya yung kanyang mga disciples at ang mga tao na ma-identify kung ano po ang mali. Kung ano po yung mga false teachings at mga false teachers. Okay? So, we also believe that there are many who can be convinced of the error of their ways. If we know the truth and how to convince them of it, this is the purpose of this course. Ibig po sabihin mga kapatid, kaya tayo nag-aaral ng kulto ay ng cults ay para po malaman natin ang mga dapat po nating gawin at dapat po nating malaman pagdating po sa pakikipag-usap sa mga cultists na tinatawag. Okay? So, ngayon po ay number 1 natin ay dealing with cultists. Dealing with cultists. Ibig po sabihin ito, pag halimbawa meron po kayong kakilala na nasa kulto, no? Paano po natin i-deal? Maganda po mga kapatid na malaman natin kung ano yung dapat natin gawin. Okay, so dito po ang sabi, dealing with members of false cults is usually difficult and frustrating. Ang problema po kasi, pag sila ay nakapasok na sa mga kulto, ay medyo mahirap na po silang maakay pabalik. Okay? At dapat po, bago pa lang sila mapunta sa patibong, ay sana'y maakay na natin sila. At sila po ay kailangan ma-deal natin mga kapatid. No? So, sabi po dito, most of them have closed minds and refuse to consider any views except those taught by their cult. So, yan po ay sarado ang kanilang pag-iisip. Kung ano po ituro ng kanilang guro, kahit na po hindi ibangga sa Biblia, ay yun po ang tatanggapin nila, pikit mata. At kaya tayo mga kapatid, maganda na meron po tayong nagbabasa po talaga tayo ng Biblia. Bakit? Baka mamaya sinasabi ni pastor ay lihis na po sa turo ng Biblia. Okay, sabi pa rito, once they became full-fledged members of a cult, not
very many of them are converted to Christ. Kaya maganda mga kapatid na sana tayo ay pag kami mga kamag-anak na nasa kulto ay bago pa lang sila mapasok doon sa kulto ay sila po ay atin ng maakay pabalik kay Kristo. Ano po? So, ano po ba ang mga dapat nating gawin sa isang cultist mind o yung mga tao na kamag-anak natin, mahal natin sa buhay na paano natin ididil sila pag sila po ay nakaanib na sa mga cults na tinatawag or false religion. Number one, of course, be prayerful. Pag-pray po natin, sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Tingnan po natin 2 Corinthians